Nasira pagkakaibigan namin dahil lang sa utang. Ako si Maya, isang teacher sa Thailand. At ang best friend ko, si Marie. Pareho kaming Pilipina. Parehong nangangarap. Parehong umalis ng bansa para may maipadala sa pamilya. Magkaiba kami ng school noong una. Pero araw-araw magka-chat. Hanggang sa nag-apply siya sa school ko. Ako ang nag-refer. Ako ang naglakad ng papers niya. Ako ang nagsabi sa admin, "Ma'am, masipag at magaling po yan." At natanggap agad siya. Stay in kami sa accommodation. Isang kwarto, dalawang kama, isang maliit na kabinet na hati pa kami. Parang magkapatid. Pero doon nagsimula ang unang lamat. Unang utang niya gifi akin isang gabi, pagod kami pareho. Galing sa isang buong araw na klase. Tahimik siya habang kumakain kami ng instant noodles. Maya ni, "O bakit? Pwede makahiram?" Alam ko na agad. "Magkano?" 10,000 lang. Kulang padala ko sa bahay. Emergency daw. Hindi ako nagdalawang isip. Binigay ko agad. "Next month bayad ko." Ngumiti siya. "Promise." First month dumating ang sweldo. Wala siyang nabanggit. Hindi ko rin binanggit. Iniisip ko baka gipit pa. Second month nakita ko may bagong sandals siya. May bagong damit. Sinabi ko sa sarili ko baka gift lang. Pero sa loob ko may kurot na. Isang gabi naglakas loob ako. "Marie, kamusta na yung hiniram mo?" Biglang nagbago ang mukha niya. "Grabe ka naman, Maya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Alam mo namang ako lang inaasahan sa bahay. Hindi naman kita pinipilit singilin. Parang ganun na rin yun. Ako pa yung natahimik. Ako pa yung nahiya." Fourth month mas naging defensive siya. Kapag nababanggit ang pera, umiinit ulo niya. Isang beses, habang naglalaba kami, "Marie, kailangan ko rin kasi yung pera. May babayaran din ako." "E di sana hindi mo pinautang kung kailangan mo pala." Parang may sampal. Hindi ko sinabing ayaw kitang tulungan. Parang sinasabi mo na hindi ako marunong magbayad. Tahimik ako. Pero sa totoo lang, doon ako nagsimulang magduda. 6 month, mas malalim na confrontation, sweldo na ulit. Nakita ko siyang may bagong bag branded. Hindi ko na kinaya. "Marie, kailangan na natin seryosohin to di." "Anong seryosohin?" "Yung utang mo. Bababayaran kita." "Kailan?" "Hindi ko alam. Hindi naman ako mayaman." "Hindi rin ako mayaman." Tahimik. Tapos bigla niyang sinabi, "Alam mo, parang ang baba ng tingin mo sakin." Doon ako nasaktan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ako pa yung nagmukhang masama. Pagkalipas ng 1 taon nabayaran niya rin. Inabot niya sakin ang pera. "Oh, bayad na. Happy ka na?" Walang thank you. Walang sorry sa delay. Pero niyakap ko siya. Sabi ko sa sarili ko, okay na. Tapos na. Akala ko tapos na. Yung passport, ang nagtapos ng pagkakaibigan namin. Lumipas ang mga buwan, naging okay kami ulit at medyo bumalik yung dati naming samahan at pagkakaibigan. Pinagkatiwalaan ko ulit siya hanggang sa Sabado ng hapon. Nasa kama ako, nagpapahinga. Lumapit siya. "Maya, pahiram passport mo saglit." Napatingin ako. "Bakit?" "Iko-compare ko lang ibang details. May online registration kasi ako. Baka kasi magkamali ako." "Sure ka?" Eh, saglit lang. Hindi ako nagduda. Tinuro ko yung drawer ko. Kinuha niya. Narinig ko yung pag-flip ng pages. Tahimik siya. Hindi tulad ng dati na maingay at nagkukwento. "Okay ka lang?" tanong ko. "Esan?" Eh, parang may narinig akong click. Parang camera. "May pinikturan ka?" "Hindi, tinitingnan ko lang." Hindi ko na inusisa. After mga 1:15 minutes, ibinalik niya. Okay na. Tinago ko ulit. Tapos na, akala ko. 1 buwan ang lumipas, isang tanghali, may tumawag.
Ma'am Maya, due na po yung 50,000 baht na utang nyo. Hindi ako makahinga. Hindi ako umutang. May passport copy po kami. Sinubmit mo last month. At doon ko nakita. Yung passport ko. Yung page na may mukha ko. Yung hawak ni Marie 1 month ago. Parang bumagsak mundo ko. AK evidence, pinakamatinding confrontation, umuwi ako. Nasa kama siya, nanonood. Marie, ginamit mo ba passport ko? Tahimik. Hindi siya agad sumagot. Marie, unti-unti siyang umupo. Maya, sorry. Ginamit mo pangalan ko. Wala na kasi akong choice. Meron. Pwede kang magsabi. Alam kong hindi ka papayag. So mas pinili mong manloko. Desperado ako. Desperado ka kaya sisirain mo record ko. Alam mo ba kung anong risk nito? Visa ko. Work permit ko. Tahimik siya. Babayaran ko din. Napatawa ako. Yun din sinabi mo dati. 1 taon bago mo nabayaran. Tahimik ang kwarto. Pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang masakit na realization habang sabay kami kumakain, habang sabay kami natutulog sa iisang kwarto, habang tinatawag niya akong best friend, may lihim na pala siyang ganun. Hindi lang pera ang ninakaw niya. Tiwala. Seguridad. Pagkakaibigan. Hanggang ngayon, magkasama kami sa school. Professional. Pero hindi na best friends. At hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, ako ba yung mali? Mali ba na nagtiwala ako? Mali ba na inintindi ko siya ng paulit-ulit? Mali ba na hindi ko agad nakita ang red flags? O mali ako dahil kahit anong gawin ko? Nasasaktan pa rin ako. Ikaw kung ikaw ako. Ano ang gagawin mo?